Please remain standing for the reading of His holy words. Let us open our Bibles to Genesis chapter 11, verses 1 to 9. Genesis chapter 11, verses 1 to 9. We will be reading responsively and on the last verse altogether. Genesis 11, verse 1. Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used bricks instead of stone and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. Altogether, that is why it was called Babel, because the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. This is the holy word of God. We may now be seated. Magandang hapon sa lahat, mga kapatid. Purihin ng Diyos. Kayo po ba'y pinagpala sa araw po ito? Hallelujah. Ang ating pong title, mga kapatid, ng mensahe ng Diyos sa hapon pong ito ay pinamagatang Realigning Your Plans. Sino po ba makapagsabi sa atin sa hapon pong ito na siya po ay walang plano o mga plano sa buhay? Pakitaas po ang kamay. So lahat po tayo may plano. Amen. In fact, anybody who doesn't have plans, certainly he or she is out of the world. Meaning, she or he did not belong to this world. He is out, or maybe he's coming from somewhere else. Maaaring sa ibang planeta. Because the truth is, people have so many plans. Lahat ng tao ay maraming mga plano at gustong gawin sa buhay. Amin ba ron? Kasama kayo? At maraming mga basic na plano sa buhay ng tao, even sa structure ng isang pamilya, ang ama, ang nanay, at ang anak ay may kanya-kanyang plano yan. Particular ang mga anak, ano ang plano nila sa buhay? Makatapos. Siguro ang ilan sa atin, ang mga anak nila ay gustong-gusto maging farmer. Tulad ng bunso ko, ang gusto niya ay maging doktor. At of course, mga kapatid, dahil sa plano yun, dahil sa kanyang pananaw, ay kailangan niya mag-aral ng mainam upang makatapos sa pag-aaral. Tama ba? At yun po yung isa sa mga plano o basic na mga plano ng ating mga anak upang makatapos sa kanilang pag-aaral. Tayo po ay dumaan din po sa ganoong stage. At sa mga nanay naman, ano ang mga plano? Hello, mga nanay dito.
Pakitaas ang kamay. Kayo walang plano? Mas maraming plano ang nanay. At isa sa mga basic o pangunahing plano ng mga nanay ay paano na kaya ang kakainin ko bukas? Ano kaya ang aking lulutuin para sa aking pamilya? Hindi naman pwede na sumulpot bigla lang yun. Kung hindi pinaplano yan, maging sa kung ano yung kinakain. And that is never ending, mga kapatid. Walang katapusan na magpaplano. Maliban lang kung hihinto na tayo sa mundong ito. Right? Ang mga tatay, ano ang mga plano? Basic na plano. Of course, ang plano ng isang tatay ay kung paano may taguyod ang kanyang pamilya. Plano niya kung paano maging makaraos at maging successful ang kanyang pamilya. That is the primary plan ng mga tatay. Hello mga tatay. Kasama po ako roon. So the truth, mga kapatid, ang bawat isa o bawat isang tao ay maraming plano. At kung ating titingnan ang Proverbs 19, verse 21, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Oo nga, maraming plano ang tao sa mundong ito. Ni walang isa na walang plano. Lahat tayo ay maraming plano. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay ang plano ng Diyos ang siyang nangyayari. At ang siyang masusunod. Ano man ang ating plano, mga kapatid, na hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos, ay hindi mangyayari. At hindi matutupad sapagkat ang plano ng Diyos ang siyang mangyayari kung matutupad. Basically mga kapatid, tayo po ay mga implementers ng plano ng Diyos. At base doon sa plano ng Diyos, tayo po ay magkaroon din po ng mga plano sa sarili nating buhay in alignment doon sa plano ng Diyos. So tayo nag-i-implement mga kapatid doon sa pinaka-original plano ng Diyos. And as we plan, dapat ito'y maging tugma doon sa plano ng Diyos. Ako po'y nakapagtrabaho sa Pilipinas ng isang manufacturing company. It's a wires and cables, mga kapatid, manufacturing. At matagal-tagal din po ako nakapagtrabaho doon at 10 years umabot po ako roon. At ang trabaho ko po doon ay isang production planning coordinator. At ang trabaho po ng isang production planning coordinator ay siya po yung nagpaplano kung ano yung itatakbo, kung ano ang schedule ng buong planta. So, ang ginagawa ng isang coordinator, ng planning coordinator ay pinaplano niya and then ito'y kanyang ipapatupad doon sa mga production operation, kumbaga. At meron pa akong tinatawag na production advice. Sapagkat ako'y gumagawa ng weekly production advice. Meaning, ang isang kapirasong papel na pagkatapos i-plano, pagkatapos na i-consider ang iba't ibang mga factors, mga kapatid, ang plano ko ay isang kapirasong papel as per plan ay aking ibababa doon direkta sa mga supervisors para kanilang i-implement, mga kapatid. And that, based on that, ang mga production supervisors ay sila din magplano kung paano i-implement yung plano o as per plan na bilang guide sa kanila. So, ang production people ay meron silang implementing guide or planning guide, mga kapatid. And that is a kapirasong papel na tawag po doon ay production advice. And whenever meron pong case, mga kapatid, na magbago, kailangan baguhin o adjustment, mga kapatid, na gagawin, then they will coordinate the planning coordinator. Otherwise, magkabuhol-buhol ang buong operasyon and the result is not favorable, kumbaga. So lahat yun ay may coordination between planning and
operation or implementor. The same thing also mga kapatid, ang Diyos ay mayroong original plan for all of us. Siya po ay mayroong specific plano sa bawat isa sa atin. Hindi tayo sumulpot sa mundong ito na walang plano ng Diyos. Merong awit na nagsasabing, sera, whatever will be, will be. That is a song. Pero sa katotohanan, ang Diyos mga kapatid, bago pa niya tayong likhain, ay meron din siyang kabuhang plano. Amen. At yun po ay ating alamin. Kung ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin, at tayo po ay nagkulang or kulang sa kalaman, or tayo po ay nireject natin ang plano ng Diyos, then what will be the effect? Ano po ang resulta? Ano po ang mangyari kapag hindi natin na sunod or hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin? Basahin na po natin ang sabay-sabay mga kapatid. 1, 2, 3, go! Ignorance, rejecting the knowledge of the plans and commands of God is a great disaster. Ang pagiging walang kamuang at maging kanyang itinanggi ang kaalaman sa plano ng Diyos at yung instruction or kautusan ng Diyos ay isang disaster. A great disaster, mga kapatid. Noong nasa Pilipinas po ako ay meron po akong kaibigan o kasama sa trabaho at the same time kaibigan mga kapatid ay naglalakad po kami dito sa bandang Ortigas Crossing. Kung sinong familiar sa Manila mga kapatid, Ortigas Crossing. Kami po ay naglalakad from Center Mall by Star Mall, yata Star Mall, going to the other side, which is yung Ortigas Mall ba yan? Ha? Shangri-La. Yeah, Shangri-La. Ito nakalimutan na. Matagal-tagal na kasi. Habang kami naglalakad mga kapatid ay tamang-tama yung mga buses patungong Makati ay lagpas na. So meaning, pagtingin namin dito sa kaliwang side ay bakante na. So, siyempre, habang nagkukwentuhan kami, ang sarap ng kwentuhan, naglalakad kami. At mayroong island yan sa gitna, mga kapatid, na parang tulay or something na And then, habang kami nandoon sa, palapit na doon sa center, ay meron pong mga ilang tao na nasa unahan namin na nakatingin sa amin. Siguro pareho kami nang iniisip, mukhang iba ang pakay. Ang nangyari, habang palapit ay kami umiiwas doon sa grupo ng mga tao na nakatingin sa amin. Nung kami umiiwas, yung mga tao ay sabay din na patungo doon sa kung saan kami na dadaan. Di nagtinginan kami ng kasama ko, ng kaibigan ko. Siguro ang isip niya, pareho din kami ng iniisip. So, ang ginawa pa namin ay umiwas kami sa kabila. At nung palapit na talaga mga kapatid, hindi namin iwasan, kinakaway na kami. Oy, dito. Bakit po? Huli kayo. Huli kayo, hindi namin alam. Yung pala mga kapatid, kabababa lang ng ordinance nila mga kapatid ng jaywalking. At ano ang nangyari mga kapatid? After that ay kami dinala doon sa kanilang, meron silang kiosk mga kapatid na small office, doon kami dinala at sinasabi na kayo dito ay isiseminar kayo ng 30 minutes. I-standby kami ng 30 minutes. And hindi lang yun mga kapatid, magbayad kayo sa seminar ninyo. That time ay 50 pesos I think, bawat isa ay magbabayad ng 50 pesos. Nagkataon wala kami ganong pera. Sabi namin, 30 lang yung nasa namin. Wala kaming pamasahe, kung ubusin naman. Sabi ng pulis, sige, para makaalis na kayo.
Can you imagine, wala kaming kamuang-muang, pero nangyari yung nangyari mga kapatid. At sabi nga, at may kasabihan na ignorance of the law excuses no one. So wala pa tayong excuse mga kapatid. Kung hindi natin alam, then ano po ang dapat natin gawin para malaman? And that is ang purpose mga kapatid kung bakit ibinigay sa atin ang Bible, ang salita ng Diyos, for us to know kung ano ang plano ng Diyos. Hello? In Hosea chapter 4, verse 6 mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel, direkta mga kapatid, sabi niya, "My people are destroyed from lack of knowledge." Ang aking bayan ay mapapahamak dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng Diyos. Marahil kami ay walang kamuang-muang dahil hindi namin alam na meron palang ganong ordinansa. At ito ang katotohanan mula sa salita niya na mapapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng Diyos. At walang exempted po doon. Lahat po tayo ay kinakailangan. Pangalawa mga kapatid na apekto mga kapatid kung tayo po ay una ay kulang sa kaalaman at pangalawa ay nire-reject natin ang kaunawaan o ang command o ang instruction ng Diyos. Sa Hosea chapter 4 verse 6 pa rin mga kapatid, ang sabi po ng salita niya ay, "My people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge." Dalawang klase pong tao mga kapatid. Una, yung walang kamuang-muang, honestly. At pangalawa, yung alam niya ang katotohanan, pero hindi niya sinunod ang instruction ng Diyos o ang inuutos ng Diyos sa kanya. Ganon din po ang nangyari sa mga anak o mga tao noong that time doon sa ating teksto na binasa mga kapatid. Ano po ang nangyari doon sa lahi ni Noah? Sapagkat ang pangungusap nito, ang salitang ito mga kapatid ay sa panahong yung pagkatapos ng flood, pagkatapos na wasakin ang lahi ng tao at ang itinira ay yung bayan o ang pamilya lamang ni Noah at meron po siyang 3 anak, of course. At dito mga kapatid ay sinabi ng Panginoon sa kanila. Sa ating teksto mga kapatid, in Genesis chapter 11, verses 1 to 4, ganito po ang sinasabi, "Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, 'Come, let's make bricks and bake them thoroughly.' They used brick instead of stone, and for mortar, and tar for mortar. And they said, 'Let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that they may make, or we may make a name for ourselves, and not be scattered over the face of the whole earth.'" Bago po dito mga kapatid, sa bahagi ito sa chapter 11, doon po sa chapter 9, meron pong specific instruction ang Diyos sa kanila, doon sa mga taong yun. At ang sabi ng Diyos sa kanila ay, actually, God blessed Noah and his sons. Pinagpala si Noah at ang kanyang mga anak, yung 3 niyang anak. At ang sabi ng Diyos sa kanila ay, 3 sinabi ng Diyos, "Be fruitful." Kayo ay maging mabunga. And next, sabi niya, "Increase in number." Kayo ay magparami. And pangatlo, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos ay, "Fill the earth." Punuin ninyo ang mundo. Yun po ang malinaw na instruction ng Panginoon sa kanila. Ngunit, pagdating ng chapter 11, konting abante mga kapatid, ito yung ginawa ng mga taong kanyang sinabihan ng specific. At ang sabi sa verse 4, they said, "Let us build ourselves."
Hindi sinabi ng Diyos na gumawa kayo ng tore para abutin ang langit. Ang sinabi ng Diyos ay, punuin ninyo ang mundo. Nakita niyo ang instruction ng Panginoon? Be fruitful, increase in number, and fill the earth. Pero ang kanilang plano, anong sinabi nila? Gumawa tayo ng ating tower, syudad, sa sarili natin. Take note mga kapatid, let us build ourselves. Kasama ba nila ang Diyos? They did not consult even God. Ano sabi nila, upang tayo ay makarating nga kahit na sa langit. And let us make a name for ourselves. Para sa atin lamang. At hindi kasama ang Diyos. At yun din po ang kanilang ginawa. Meaning mga kapatid, they reject the instruction, the specific commands of God. Ano ang sabi ng Diyos? Kayo ay maging mabunga, kayo ay mag-increase o paramihin ang inyong lahi at punuin ninyo ang mundo. Punuin ninyo ang sanlibutan. Hindi sinasabi ng Diyos na kayo ay gumawa ng tore upang makarating sa langit. At sa kanilang plano, sa kanilang gustong gawin mga kapatid, hindi nila ikinokonsulta ang Diyos. So, meron pong nangyari. Alam po natin, maya-maya, alam po natin ano ang nangyari sa kanila nang sila ay hindi nila sinunod ang specific na utos ng Diyos. Tayo mga kapatid, bilang tayo yung implementor ng plano ng Diyos, tayo yung sub-planner ng plano ng Diyos, kailangan po natin na bawat plano natin ay dapat naka-align dun sa original plan ng Diyos. And what is the original plan of God? Our primary reason why God has created us is for what? In Isaiah chapter 43, verse 7, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ano ang pinakapangunahing plano ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha o nililo at nilikha? Para ano? To glorify God. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. You're made to glorify God. Sabihin mo. That is the main reason, mga kapatid, kung bakit yung nag-exist at ginawa ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na ang kanyang nilikha, ang kanyang creation, mga kapatid, ay magbigay kaluguran sa kanyang pangalan. At hindi sinasabi na, sabi noong tingnan natin, let us build ourselves a city. Make a name for ourselves. Hindi yun ang nais ng Diyos. Sa mga tuwing, mga kapatid, sa bawat plano natin, sa bawat palang ating gustong isipin, mga kapatid, is that really pleasing to God or glorifying God? Yun po ang pinakapangunahin na tanong, mga kapatid, na kung itong gagawin ko, itong planong ito, mga kapatid, ito ba ay nakapagbigay kaluguran sa Diyos? If not, then, sino po ang na-glorify? Sino po ang nabigyan ng luwalhati? Tayo, mga kapatid, ang nabigyan ng kaluguran. Kung ang Diyos, ang pinakapangunahing plano o layunin ng Diyos para sa atin ay upang luwalhatiin siya, bigyan ng kaluguran, mga kapatid, then, what is our responsibility? Ano yung ating response? Ano yung ating obligasyon
kung nilikha tayo ng Panginoon upang siya ay bigyan ng kaluguran? Sabay-sabay po natin basahin ito. 1, 2, 3, go! Our main responsibility is to align our plans and deeds according to God's primary plan. Ang ating responsibilidad kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay ano? Itugma ang ating mga plano doon sa Kanyang pinakapangunahing plano. At ano yung pinakapangunahing plano ng Diyos? We should give glory to Him. Tayo po ay magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yun po yung ating responsibilidad. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos kay Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto, ang sabi niya doon sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit pa sa pagkain, kahit pa sa inumin, mga kapatid, or kahit anong gagawin natin, mga kapatid, dapat yun po ay makapagbigay kaluguran sa Diyos. Ito po ang laging dapat mag-prompt sa atin, mga kapatid, ang tanong. Ito yung ating guide, mga kapatid, sa buhay natin kung paano tayo makatugma sang-ayon doon sa plano ng Diyos upang hindi tayo malihis doon sa plano ng Diyos. Ito bang gagawin ko? Ito ba'y makapagbigay kaluguran sa Diyos? If not, that is your plan. That is our plan. Ito yung specific instruction ng Panginoon sa bansang Israel. Specific yon sa panahon ng mga anak ni Noah. At ito po ay kanyang specific na instruction. God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful, increase in number, and fill the earth. But nireject nila ang specific instruction ng Diyos at sila sa halip ay plano at nagsabing gumawa tayo ng isang syudad pang makarating dun sa langit at para magbigay ng kaluguran para sa ating pangalan. At malinaw na sinasabi ng Diyos, specific na instruction ng Diyos, and yet they rejected God's instruction. Ganon din po sa buhay natin, mga kapatid. May mga plano tayo na alam natin na hiwalay doon sa kalooban ng Diyos. Kapag inassess natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid, or tinatanong natin ang ating mga sarili, ano yung gusto natin gawin? Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa loob ng isang taon, or after 5 years, meron tayong nakaplano, mga kapatid. Marami tayong mga plano sa buhay. Sabi ng Biblia. Pero, marami din tayong tanong, o marami tayong mga plano o ginagawa na hindi sang-ayon doon sa pinaka-original plan ng Diyos. Marami siguro ay nagpaplano kang mag-asawa. Sino pa ang dito? Gusto mag-asawa na? Konti lang, ha? Ano po ang malinaw na instruction ng Diyos sa paghanap ng asawa? Ano ang sinasabi ng Diyos? O, mga lalaki, anong sinasabi ng Diyos? Mga babae, anong sinasabi ng Diyos? Maganda. Diba, ang sabi ng Diyos, huwag kang makipamato sa hindi mananampalataya.
Huwag kang mag-court sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang magpalikaw sa hindi mananampalataya. Iyon ang malinaw na instruction ng Diyos. Pero madalas mga kapatid, tayo sumasablay. Doon pa lang, malinaw na instruction ng Diyos. At madalas tayo nagpo-court na hindi sangayon doon sa plano ng Diyos. Anong resulta mga kapatid? Disaster. Nagsasuffer. Alam mo kung anong specific instruction ng Diyos, pero nilihis mo pa rin. Huwag mo sabihin, Pastor, hindi ko naman plano yun eh. Lahat ng kasalanan mga kapatid, first, ito'y nag-conceive doon sa mind natin. Sabi nga ni Apostle James, mga kapatid, kumbaga, walang kasalanan na nagawa kung hindi ito'y dumaan sa isip at pinaplano mo. Paano mo napasagot yung isang babae? Yun ba'y aksidente? Paano mo sinagot yung nag-court sa lalaki? Aksidente ba yun? Sumabay lang kasi siya, Pastor eh. Pagkatapos noon, wala kang planong sagutin? Imposible, no? Imposible. Meaning, mga kapatid, lahat ng nagawa natin kasalanan, yun ay ating pinaplano. Itong si babae kasi, wala siyang planong magpaligaw. Pero kapag dumarating, nag-aayos na, nagsimula ng hindi na ano yung itsura. So lahat yun mga kapatid ay may plano tayo. Pero doon pa lang sa umpisa mga kapatid, kung ang plano natin ay tinuloy natin at pinilihis natin doon sa plano ng Diyos, then the result would be disaster. Pwedeng i-allow ng Diyos yun eh. Merong perfect plan ang Diyos sa atin. Kung ating susundin, then blessing will follow. If we're not following, then suffer the consequence. Meron po akong katrabaho mga kapatid na isang mananampalataya na lalaki mga kapatid. And then merong kasama din kaming katrabaho na hindi mananampalatayang babae. Nag-court o niligawan niya ang hindi mananampalataya. At pagkatapos baliktad. Yung babae ang mananampalataya, yung lalaki hindi. Nag-court ngayon sa kanya, at ang nangyari ay, sa madalit salita, nagpapakasal sila. After na sila nagpapakasal mga kapatid, nung una, nung nanligaw pa, nadadala sa church. Nung pagkatapos ng nag-asawa na sila, mga kapatid, siya ay pinagbabawalan ngayon na mag-church. Ano nangyari? Iyak-iyak siya and suffer the consequence. And that is the result. It's a big disaster? Yes! Pinipermit ng Diyos. By the way, siya din ay naging Kristiyano. Yung lalaki. Pero mga kapatid, she learns the hard way. Natutunan niya sa mahirap na kaparaanan. Gusto ba natin matutunan sa mahirap na kaparaanan? Paano gusto niyo? Hindi. Of course. Hindi. Tingnan po natin ang types of people sa panahon ng Bible, sa panahon ng Old Testament, mga kapatid. There are three types of people na titingnan po natin sa panahon ng Biblia, sa Lumang Tipan. Iba't ibang karakter mga kapatid na ating makikita.
When we talk about Jonah, mga kapatid, ano ang papasok sa isipan natin? Ha? Si Jonah ay inutusan ng Diyos na mangaral doon sa bansang Ninive, sapagkat dumating ang mga tao doon sa bansang Ninive ay sobra-sobra ang mga kasalanan. Ibig sabihin, napakatindi ang kanilang kasalanan. At inutos ng Diyos, pumunta ka doon, ipangaral mo ang salita. At para sila ay magsisisi. At ano ang ginawa ni Jonah? Sakit niya siya sumunod. Ano? Lumihis. Imbis patungo dito, si Jonah, instruction ng Diyos, patungo dito, si Jonah, saan? Sa kabila. At alam natin mga kapatid, na he learned the hard way. Sapagkat noong siya ay lumihis sa plano ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng malaking isda. Saan siya ngayon? Sinakmal ng isda nandoon sa loob ng ilang araw. Sa tiyan ng isda, 3 araw. Can you imagine kung ikaw ay nasa loob ng tiyan ng isda? Sa loob ng 3 araw? Ang hirap. But he learned the hard way. Why? Because he ran away and did not follow what God has instructed him to do. Si Joshua, mga kapatid, tingnan natin. When we talk about Joshua, mga kapatid, ano ang papasok sa isip natin? Si Joshua, mga kapatid, sa kanyang pamumuno, sa bansang Israel, mga kapatid, ay once lang siya natalo. I mean, ang kanyang pakikibaka doon sa kaaway, mga kapatid, ay once lang siya natalo. Kaya siya natalo, mga kapatid, because of one sin. At hindi kasalanan ni Joshua. It is the sin of Achan. Kumbaga, mga kapatid, ang pagkatalo niya ng bansang Israel ay dahil doon sa kasalanan, sa corporate sin, mga kapatid. Sapagkat kasalanan yun ni Achan, mga kapatid. Pero natalo ang bansang Israel. But aside from that, mga kapatid, the whole na activities, the whole na sagupaan, itong si Joshua, mga kapatid, ay hindi natatalo ang bansang Israel. I think out of 39, siya ay panalo. 39 wins, mga kapatid. 1 loss. And that loss because of sin. Meaning, mga kapatid, ano ang sikreto ni Joshua? Bakit sa kanyang pamumuna ang bansang Israel ay nananalo? You know what is his secret? In Joshua 1:8, mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos, specific instruction sa kanya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Sapagkat, sabi ng Panginoon, if you meditate on it day and night, ano daw? You will be prosperous and successful. Kung kaya't sa buhay ni Joshua, sa kanyang pamumuna, ang Diyos ay binigyan sila o ang Israel ng tagumpay. Why? Because Joshua followed the instructions, specific commands ng Diyos. Whenever we follow the specific plans of God, then there is a corresponding blessing. Si David, mga kapatid, kung tingnan natin ang buhay ni David. Si David, mga kapatid, ay tinuturian is after God's own heart. Malapit ang puso niya sa Diyos. But what happened? Isang araw, siya ay nakasala. Siya nahulog sa kasalanan. And one thing, mga kapatid, na papapansin natin, ano ang character ni David na siya ay nahulog sa kasalanan? When he was living in a sin. Ano ang ginawa ni David, mga kapatid? Nung siya ay confront
ng Diyos sa pamagitan noong propetang Samuel, ano ang kanyang response, mga kapatid? Siya ba ay nagtago? Siya ba ay nag-alibay? Siya ba ay naglalay? Siya ba ay sinungaling sa Diyos? Siya ba ay nagsasabi na hindi ko ginawa yan? Maraming kasalanan siya nagawa, but the original ay nahulog siya sa kasalanan, isang babae, and then nanganak. Kapag komprontahin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at mangungusap ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita, iba't ibang kaparaanan, mga kapatid, mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa tao, kapwa mananampalataya. Ano ang ating response, mga kapatid? Katulad ba ni David? Anong siya kinonfront, mga kapatid? Inaccept niya yung kasalanan at ginawa niya yung dapat hindi niya gawin. Sapagkat siya ay pumunta roon sa templo ng Diyos at bawal ang pumasok doon, mga kapatid. Kapag sino man na pumasok doon na hindi pare, mga kapatid, ang taong yun ay mamamatay. And yet, ginawa ni David, mga kapatid, hindi niya inisip na siya ay mamamatay, kundi pumunta siya doon para humingi ng tawad sa Diyos. Maraming kapalit, mga kapatid, ng pag-amin natin sa kasalanan natin, mga kapatid. Pwede natin kainin ang pride natin. Pwede kainin natin yung consequence kung ano yung mga mangyayari kapag inamin natin kasalanan. But once na inamin natin ang kasalanan, katulad ni Haring David, mga kapatid, hindi niya inalitana na siya mamatay, basta ako humingi ang tawag sa Diyos. Kapag itinatago natin ang kasalanan at ipinanatili natin ang kasalanan, mga kapatid, then you suffer the consequence. Sabi ni Haring David, nung tinapon niya kasalanan, ay wala siyang kagalakan sa Panginoon. Doon siya, mga kapatid, ay pumunta sa templo o siya ay nag-alay, nag-sacrifice para sa Diyos bilang hari, and it is yung responsibility niya, mga kapatid. But sa katunayan, wala siyang kagalakan. Nawala yung kanyang kagalakan. Kahit pa gaano siyang nag-sacrifice, nag-alay sa Panginoon, and yet, wala siyang kapayapaan. It is also the same also with us, mga kapatid. If you are living in sin, if we are now living in sin, mga kapatid, you suffer the consequence. We will suffer the consequence. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan, puro wala, mga kapatid. And that is because of sin and disobedience. So God has a perfect plan, mga kapatid, sa buhay natin. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at alam natin ito, at kabisado. Ang sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. It is not only hope, but a future. Ang pangunahing plano ng Diyos sa atin, specific, mga kapatid, tayo ay kanyang pagpapalain. Tayo kanyang iangat. At tayo maging matagumpay. Hindi tayo mapahamak. At hindi lang yon, plano na bibigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa na mayroong kinabukasan. Tayo, mga kapatid, ay may pag-asa. Tayo, mga kapatid, ay mayroong kinabukasan. Amen. Kung mananatili tayo na maging tapat sa Kanya, at whenever na tayo ngayon, mga kapatid, anong stance sa atin ngayon, anong hindi nakaplano ayon sa kalooban ng Diyos,
ano yung ginagawa natin na hindi sang-ayon sa plano ng Diyos, ano ang ating gawin? Tayo ba'y mananatili doon sa kalagayan niyon? Or tayo ay gustong maging malaya at magkaroon ng tiyak na kasaganaan katulad ng plano ng Diyos sa buhay ni Jeremiah? Before tayo po ay nilikha ng Diyos, mga kapatid, before the foundation of the world, God has a specific plan in your life, in my life, and that plan is to let you prosper, to give you hope, and to give you a future. Ang mga tao noon that time, mga kapatid, ano nangyari? Because they did not obey, they did not follow what the specific instruction ng Diyos sa kanila. Verse 8, mga kapatid. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped the building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them. Because they did not follow the specific instruction ng Diyos, ano nangyari? God scattered them. Kasi gusto nila na lumikha ng tower para doon, mga kapatid, ay secured sila. Ang sabi ng mga tao, we will make a tower for our name. We will make a tower for ourselves, mga kapatid. Meaning, mga kapatid, ayaw nila na sila ay magkalat. Ayaw ng mga tao na yung security nila ay sabihin pa natin na hindi secured, kumbaga. Komportable sila, sa tingin nila, mga kapatid, kapag sila ay nagsama-sama, secured sila, komportable sila. Comfortable, in a sense, mga kapatid, na kasama o magkasama sila. Isang lingwahe, magkakaunawaan, at kung ano yung kanilang gagawin ay mangyayari, mga kapatid. That is, kumbaga, yun yung kanilang pinaplano, mga kapatid. Ayaw nilang magkalat actually. Pero ang plano ng Diyos, ang instruction ng Diyos, punuin ninyo ang mundo. Fill the earth. Pero anong nangyari? Binaligtad because ang security nila ay nasa kanilang sarili. Ang kanilang seguridad ay tingin nila sa sarili nila, hindi sa Diyos. Tayo, mga kapatid, ay saan ba ang security natin? May banta na World War III. May banta even sa kasalukuyan sa GCC, even sa Syria, mga kapatid. May banta ng giyera. Marahil ang inisip natin, paano na kaya? Yung plano natin sa 10 years from now, 5 years from now. Yung mga anak natin, yung paano na yung future natin, mga kapatid? Kasi may mga banta ng giyera, ng insecurity, kumbaga, na kung saan nandito tayo, mga kapatid. Pero kung ang security natin ay sa Diyos at tayo ay patuloy na sumusunod sa Diyos, yung plano ng Diyos ang matutupad, hindi ang ating plano. When our plans align to the plans of God, mga kapatid, then expect na ang Diyos ay tayo masaganain, tayo pagpapalain, tayo ay bibigyan ng future, mga kapatid. So ang future natin is not coming from ourselves, but it is coming from God Himself, mga kapatid. Siya po ang magbibigay ng kinabukasan, pag-asa sa ating mga kapatid. And it's not coming from ourselves. Kung meron po tayong mga plano sa buhay natin na hindi nakatugma dun sa plano ng Diyos, let us realign our plans according to God's plan. Kung meron tayong ginagawa ngayon that is not in line doon sa pinaka-original ng plano ng Diyos, which is to glorify God, to glorify our God
then let us realign ourselves. Let us put our hope, our trust, and faith doon sa living God who is the source ng lahat ng plan. Our plans should always be in line dun sa plan ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Please remain standing for the reading of His holy words. Let us open our Bibles to Genesis chapter 11, verses 1 to 9. Genesis chapter 11, verses 1 to 9. We will be reading responsively and on the last verse altogether. Genesis 11, verse 1. Now the whole world had one language and a common speech. As men knew his word, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, "Come, let us make bricks and bake them thoroughly." They used bricks instead of stone and bitumen for mortar. Then they said, "Come, let us build ourselves a city with the power that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower that the men were building. The Lord said, "If as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be possible to them. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. Altogether, that is why it was called Babel, because the Lord confused the language of the whole world. From there the Lord scattered them over the face of the whole earth. This is the holy word of God. We may now be seated. Magandang hapon sa lahat, mga kapatid. Pwede ng Diyos, kayo po ba'y pinagpala sa araw po ito? Hallelujah. Ang ating pong title, mga kapatid, ng mensahe ng Diyos sa hapon pong ito ay pinamagatang Realigning Your Plans. Sino po ba makapagsabi sa atin sa hapon pong ito na siya po ay walang plano o mga plano sa buhay? Pakitaas po ang kamay. So lahat po tayo may plano. Amen. In fact, anybody who doesn't have plans, certainly he or she is out of the world. Meaning, she or he did not belong to this world. He is out, or maybe he's coming from somewhere else. Maaaring sa ibang planeta. Because the truth is, people have so many plans. Lahat ng tao ay maraming mga plano at gustong gawin sa buhay. Amin pa ron, kasama kayo. At maraming mga basic na plano sa buhay ng tao, even sa structure ng isang pamilya, ang ama, ang nanay, at ang anak ay may kanya-kanyang plano yan. Particular ang mga anak, ano ang plano nila sa buhay? Makatapos. Siguro ang ilan sa atin, ang mga anak nila ay gustong-gusto maging farmer. Tulad ng bunso ko, ang gusto niya ay maging doktor. At of course, mga kapatid, dahil sa plano yon, dahil sa kanyang pananaw, ay kailangan niyang mag-aral ng mainam upang makatapos sa pag-aaral. Tama ba? At yun po yung mga
isa sa mga plano o basic na mga plano ng ating mga anak upang makatapos sa kanilang pag-aaral. Tayo po ay dumaan din po sa ganong stage. At sa mga nanay naman, ano ang mga plano? Hello, mga nanay dito. Pakitaas ang kamay. Kayo, walang plano? Mas maraming plano ang nanay. At isa sa mga basic o pangunahing plano ng mga nanay ay paano na kaya ang kakainin ko bukas? Ano kaya ang aking lulutuin para sa aking pamilya? Hindi naman pwede na sumulpot bigla lang yun. Kung hindi pinaplano yan, maging sa kung ano yung kinakain. And that is never ending, mga kapatid. Walang katapusan ng magpaplano. Maliban lang kung hihinto na tayo sa mundong ito. Right? Ang mga tatay, ano ang mga plano? Basic na plano. Of course, ang plano ng isang tatay ay kung paano may taguyod ang kanyang pamilya. Plano niya kung paano maging makaraos at maging successful ang kanyang pamilya. That is the primary plan ng mga tatay. Hello mga tatay. Kasama po ako roon. So the truth, mga kapatid, ang bawat isa o bawat isang tao ay maraming plano. At kung ating titingnan ang Proverbs 19, verse 21, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Oo nga, maraming plano ang tao sa mundong ito. Ni walang isa na walang plano. Lahat tayo ay maraming plano. Pero mga kapatid, ang katotohanan ay ang plano ng Diyos ang siyang nangyayari at ang siyang masusunod. Ano man ang ating plano, mga kapatid, na hindi ayon doon sa kalooban ng Diyos ay hindi mangyayari at hindi matutupad sapagkat ang plano ng Diyos ang siyang mangyayari o matutupad. Basically, mga kapatid, tayo po ay mga implementers ng plano ng Diyos. At base doon sa plano ng Diyos, tayo po ay magkaroon din po ng mga plano sa sarili nating buhay in alignment doon sa plano ng Diyos. So tayo nag-i-implement, mga kapatid, doon sa pinaka-original plano ng Diyos. And as we plan, dapat ito'y maging tugma doon sa plano ng Diyos. Ako po'y nakapagtrabaho sa Pilipinas ng isang manufacturing company. It's a wires and cables, mga kapatid, manufacturing. At matagal-tagal din po ako nakapagtrabaho doon at 10 years umabot po ako roon. At ang trabaho ko po doon ay isang production planning coordinator. At ang trabaho po ng isang production planning coordinator ay siya po yung nagpaplano kung ano yung itatakbo, kung ano ang schedule ng buong planta. So, ang ginagawa ng isang coordinator, ng planning coordinator ay pinaplano niya and then ito'y kanyang ipapatupad doon sa mga production operation, kumbaga. At meron pa akong tinatawag na production advice. Sapagkat ako'y gumagawa ng weekly production advice. Meaning, ang isang kapirasong papel na pagkatapos i-plano, pagkatapos na i-consider ang iba't ibang mga factors, mga kapatid, ang plano ko ay, o isang kapirasong papel, as per plan, ay aking ibababa doon direkta sa mga supervisors para kanilang i-implement, mga kapatid. And that, based on that, ang mga production supervisors ay sila din magplano kung paano i-implement yung plano o as per plan na bilang guide sa kanila. So, ang production people ay meron silang implementing guide or planning guide, mga kapatid. And that is a kapirasong papel. Ang tawag po doon ay production advice.
And whenever meron pong case, mga kapatid, na magbago, kailangan baguhin o adjustment, mga kapatid, na gagawin, then they will coordinate the planning coordinator. Otherwise, magkabuhol-buhol ang buong operasyon and the result is not favorable, kumbaga. So lahat yun ay may coordination between planning and operation or implementer. The same thing also, mga kapatid, ang Diyos ay mayroong original plan for all of us. Siya po ay mayroong specific plano sa bawat isa sa atin. Hindi tayo sumulpot sa mundong ito na walang plano ang Diyos. Merong awit na nagsasabing, sera, whatever will be, will be. That is a song. Pero sa katotohanan, ang Diyos, mga kapatid, bago pa niya tayo likhain, ay meron din siyang kabuhang plano. Amen. At yun po ay ating alamin. Kung ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin, at tayo po ay nagkulang or kulang sa kalaman, or tayo po ay nireject natin ang plano ng Diyos, then what will be the effect? Ano po ang resulta? Ano po ang mangyari kapag hindi natin na sunod or hindi natin alam ang plano ng Diyos sa buhay natin? Basahin na po natin ang sabay-sabay, mga kapatid. 1, 2, 3, go! Ignorance, rejecting the knowledge of the plans and commands of God is a great disaster. Ang pagiging walang kamuang at maging kanyang itinanggi ang kaalaman sa plano ng Diyos at yung instruction or kautusan ng Diyos ay isang disaster. A great disaster, mga kapatid. Noong nasa Pilipinas po ako ay meron po akong kaibigan o kasama sa trabaho at the same time kaibigan, mga kapatid, ay naglalakad po kami dito sa bandang Ortigas Crossing. Kung sinong familiar sa Manila, mga kapatid, Ortigas Crossing. Kami po ay naglalakad from Center Mall by Star Mall, yata, Star Mall, going to the other side, which is yung Ortigas Mall ba yan? Ha? Shangri-La. Yeah, Shangri-La. Ito nakalimutan na. Matagal-tagal na kasi. Habang kami naglalakad, mga kapatid, ay tamang-tama, yung mga buses patungong Makati ay lagpas na. So, meaning, pagtingin namin dito sa kaliwang side, ay bakante na. So, siyempre, habang nagkukwentuhan kami, ang sarap ng kwentuhan, naglalakad kami. At mayroong island yan sa gitna, mga kapatid, na parang tulay or something na And then, habang kami nandoon sa, palapit na doon sa center, ay meron pong mga ilang tao na nasa unahan namin na nakatingin sa amin. Siguro pareho kami nang iniisip, mukhang iba ang pakay. Ang nangyari, habang palapit ay kami umiiwas doon sa grupo ng mga tao na nakatingin sa amin. Nung kami umiiwas, yung mga tao ay sabay din na patungo doon sa kung saan kami na dadaan. Di nagtinginan kami ng kasama ko, ng kaibigan ko. Siguro ang isip niya, pareho din kami ng iniisip. So ang ginawa pa namin ay umiiwas kami sa kabila. At nung palapit na talaga, mga kapatid, hindi namin iwasan, kinakaway na kami. Oy, dito. Bakit po? Huli kayo. Huli kayo. Hindi namin alam. Yung pala, mga kapatid, kabababa lang ang ordinance nila, mga kapatid, ng jaywalking. At ano ang nangyari, mga kapatid? After that, ay kami dinala doon sa kanilang, meron silang queues, mga kapatid, na small office. Doon kami dinala at sinasabi na kayo dito ay isiseminar kayo ng 30 minutes. I-standby kami ng 30 minutes. And hindi lang yun, mga kapatid.
magbayad kayo sa seminar ninyo. That time ay 50 pesos, I think, bawat isa ay magbabayad ng 50 pesos. Nagkataon wala kami ganong pera. Sabi namin, 30 lang yung nasa namin. Wala kaming pamasahe, no? Kung ubusin naman. Sabi ng pulis, sige, para makaalis na kayo. Can you imagine, wala kaming kamuang-muang, pero nangyari yung nangyari, mga kapatid. At sabi nga, at may kasabihan na ignorance of the law excuses no one. So wala pa tayong excuse, mga kapatid. Kung hindi natin alam, then ano po ang dapat natin gawin para malaman? That is, ang purpose, mga kapatid, kung bakit ibinigay sa atin ang Bible, ang salita ng Diyos, for us to know kung ano ang plano ng Diyos. Hello? In Hosea chapter 4, verse 6, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa bansang Israel, direkta, mga kapatid, sabi niya, "My people are destroyed from lack of knowledge." Ang aking bayan ay mapapahamak dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng Diyos. Marahil kami ay walang kamuang-muang dahil hindi namin alam na meron palang ganong ordinansa. At ito ang katotohanan mula sa salita niya na mapapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan, sa kaalaman, sa salita ng Diyos. At walang exempted po doon. Lahat po tayo ay kinakailangan. Pangalawa, mga kapatid, na apekto, mga kapatid, kung tayo po ay una ay kulang sa kaalaman, at pangalawa ay nire-reject natin ang kaunawaan o ang command o ang instruction ng Diyos. Sa Hosea chapter 4 verse 6 pa rin, mga kapatid, ang sabi po ng salita niya ay, "My people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge." Dalawang klase pong tao, mga kapatid. Una, yung walang kamuang-muang, honestly. At pangalawa, yung alam niya ang katotohanan, pero hindi niya sinunod ang instruction ng Diyos o ang inuutos ng Diyos sa kanya. Ganon din po ang nangyari sa mga anak o mga tao noong that time, doon sa ating teksto na binasa, mga kapatid. Ano po ang nangyari doon sa lahi ni Noah? Sapagkat ang pangungusap nito, ang salitang ito, mga kapatid, ay sa panahong yung pagkatapos ng flood, pagkatapos na wasakin ang lahi ng tao at ang itinira ay yung bayan o ang pamilya lamang ni Noah, at meron po siyang 3 anak, of course. At dito, mga kapatid, ay sinabi ng Panginoon sa kanila. Sa ating teksto, mga kapatid, in Genesis chapter 11, verses 1 to 4, ganito po ang sinasabi, "Now the whole world had one language and a common speech. As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there. They said to each other, 'Come, let's make bricks and bake them thoroughly.' They used brick instead of stone, and for mortar, and tar for mortar. And they said, 'Let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth." Bago po dito, mga kapatid, sa bahagi ito sa chapter 11, doon po sa chapter 9, meron pong specific instruction ang Diyos sa kanila, doon sa mga taong yun. At ang sabi ng Diyos sa kanila ay, actually, God blessed Noah and his sons. Pinagpala si Noah at ang kanyang mga anak, yung 3 niyang anak. At ang sabi ng Diyos sa kanila ay, 3 sinabi ng Diyos, "Be fruitful." Kayo ay maging mabunga. And next, sabi niya, "Increase in number." Kayo ay magparami. And pangatlo, mga kapatid, na sinasabi ng Diyos ay, "Fill the earth." Punuin ninyo ang mundo.
Yun po ang malinaw na instruction ng Panginoon sa kanila. Ngunit, pagdating ng chapter 11, konting abante mga kapatid, ito yung ginawa ng mga taong kanyang sinabihan ng specific. At ang sabi sa verse 4, they said, let us build ourselves. Hindi sinabi ng Diyos na gumawa kayo ng tore para abutin ang langit. Ang sinabi ng Diyos ay, punuin ninyo ang mundo. Nakita niyo ang instruction ng Panginoon? Be fruitful, increase in number, and fill the earth. Pero yung kanilang plano, anong sinabi nila? Gumawa tayo ng ating tower, syudad, sa sarili natin. Take note mga kapatid, let us build ourselves. Kasama ba nila ang Diyos? They did not consult even God. Ano sabi nila, upang tayo ay makarating na kahit na sa langit. And let us make a name for ourselves. Para sa atin lamang. At hindi kasama ang Diyos. At yun din po ang kanilang ginawa. Meaning mga kapatid, they reject the instruction, the specific commands of God. Ano ang sabi ng Diyos? Kayo ay maging mabunga, kayo ay mag-increase o paramihin ang inyong lahi at punuin ninyo ang mundo. Punuin ninyo ang sanlibutan. Hindi sinasabi ng Diyos na kayo ay gumawa ng tore upang makarating sa langit. At sa kanilang plano, sa kanilang gustong gawin mga kapatid, hindi nila ikinokonsulta ang Diyos. So, meron pong nangyari. Alam po natin, maya-maya, alam po natin ano ang nangyari sa kanila nang sila ay hindi nila sinunod ang specific na utos ng Diyos. Tayo mga kapatid, bilang tayo yung implementor ng plano ng Diyos, tayo yung sub-planner ng plano ng Diyos, kailangan po natin na bawat plano natin ay dapat naka-align dun sa original plan ng Diyos. And what is the original plan of God? Our primary reason why God has created us is for what? In Isaiah chapter 43 verse 7, ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Ano ang pinakapangunahing plano ng Diyos? Bakit niya tayo nilikha o nililok at nilikha? Para ano? To glorify God. Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. You're made to glorify God. Sabihin mo. That is the main reason, mga kapatid, kung bakit yung nag-exist at ginawa ng Diyos. Sapagkat gusto ng Diyos na ang kanyang likha, ang kanyang creation, mga kapatid, ay magbigay kaluguran sa kanyang pangalan. At hindi sinasabi na, sabi noong tingnan natin, let us build ourselves a city. Make a name for ourselves. Hindi yun ang nais ng Diyos. Sa mga tuwid, mga kapatid, sa bawat plano natin, sa bawat palang ating gustong isipin, mga kapatid, is that really pleasing to God or glorifying God? Yun po ang pinakapangunahin na tanong, mga kapatid, na kung itong gagawin ko, itong planong ito, mga kapatid, ito ba ay nakapagbigay kaluguran sa Diyos? If not, then, sino po ang na-glorify? Sino po ang nabigyan ng luwalhati? Tayo, mga kapatid, ang nabigyan ng kaluguran.
kung ang Diyos, ang pinakapangunahing plano o layunin ng Diyos para sa atin ay upang luwalhatiin siya, bigyan ng kaluguran, mga kapatid, then, what is our responsibility? Ano yung ating response? Ano yung ating obligasyon kung nilikha tayo ng Panginoon upang siya ay bigyan ng kaluguran? Sabay-sabay po natin basahin ito. 1, 2, 3, go! Our main responsibility is to align our plans and deeds according to God's primary plan. Ang ating responsibilidad kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay ano? Itugma ang ating mga plano doon sa Kanyang pinakapangunahing plano. At ano yung pinakapangunahing plano ng Diyos? We should give glory to Him. Tayo po ay magbigay ng kaluguran sa ating Diyos. Yun po yung ating responsibilidad. Sapagkat sinasabi ng salita ng Diyos kay Apostol Pablo doon sa mga taga-Corinto, ang sabi niya doon sa 1 Corinthians 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kahit pa sa pagkain, kahit pa sa inumin, mga kapatid, or kahit anong gagawin natin, mga kapatid, dapat yun po ay makapagbigay kaluguran sa Diyos. Ito po ang laging dapat mag-prompt sa atin, mga kapatid, ang tanong. Ito yung ating guide, mga kapatid, sa buhay natin kung paano tayo makatugma sang-ayon doon sa plano ng Diyos upang hindi tayo malihis doon sa plano ng Diyos. Ito bang gagawin ko? Ito ba'y makapagbigay kaluguran sa Diyos? If not, that is your plan. That is our plan. Ito yung specific instruction ng Panginoon sa bansang Israel. Specific yon sa panahon ng mga anak ni Noah. At ito po ay kanyang specific na instruction. God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful, increase in number, and fill the earth. But nireject nila ang specific instruction ng Diyos at sila sa halip ay plano at nagsabi, gumawa tayo ng isang syudad pang makarating dun sa langit at para magbigay ng kaluguran para sa ating pangalan. At malinaw na sinasabi ng Diyos, specific na instruction ng Diyos, and yet they rejected God's instruction. Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. May mga plano tayo na alam natin na hiwalay doon sa kalooban ng Diyos. Kapag inassess natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid, or tinatanong natin ang ating mga sarili, ano yung gusto natin gawin? Maaring mamaya, maaring bukas, maaring sa loob ng isang taon, or after 5 years, meron tayong nakaplano, mga kapatid. Marami tayong mga plano sa buhay. Sabi ng Biblia. Pero, marami din tayong tanong, o marami tayong mga plano o ginagawa na hindi sang-ayon doon sa pinaka-original plan ng Diyos. Marami siguro ay nagpaplano kang mag-asawa. Sino pa ang dito? Gusto mag-asawa na? Konti lang, ha? Ano po ang malinaw na instruction ng Diyos
sa paghanap ng asawa. Ano ang sinasabi ng Diyos? O, mga lalaki, anong sinasabi ng Diyos? Mga babae, anong sinasabi ng Diyos? Maganda. Diba, ang sabi ng Diyos, huwag kang makipamato sa hindi mananampalataya. Huwag kang mag-court sa hindi mananampalataya. Ibig sabihin, huwag kang magpaligaw sa hindi mananampalataya. Yun ang malinaw na instruction ng Diyos. Pero madalas mga kapatid, tayo sumasablay. Doon pa lang, malinaw na instruction ng Diyos. Diba? At madalas tayo nagpo-court na hindi sang-ayon doon sa plano ng Diyos. Anong resulta mga kapatid? Ha? Disaster. Nagsisuffer. Alam na alam mo kung anong specific instruction ng Diyos, pero nilihis mo pa rin. Huwag mo sabihin, Pastor, hindi ko naman plano yun eh. Lahat ng kasalanan mga kapatid, first, ito'y nag-conceive doon sa mind natin. Sabi nga ni Apostle James, mga kapatid, kumbaga, walang kasalanan na nagawa kung hindi ito'y dumaan sa isip at pinaplano mo. Paano mo napasagot yung isang babae? Yun ba'y aksidente? Paano mo sinagot din nag-court sa lalaki? Aksidente ba yun? Sumabay lang kasi siya, Pastor eh. Pagkatapos noon, wala kang planong sagutin? Imposible, no? Imposible. Meaning, mga kapatid, lahat ng nagawa natin kasalanan, yun ay ating pinaplano. Itong si babae kasi, wala siyang planong magpaligaw. Pero kapag dumarating, nag-aayos na, nagsimula ng hindi na ano yung itsura. So lahat yun mga kapatid ay may plano tayo. Pero doon pa lang sa umpisa mga kapatid, kung ang plano natin ay tinuloy natin at pinilihis natin doon sa plano ng Diyos, then the result would be disaster. Pwedeng i-allow ng Diyos yun eh. Merong perfect plan ang Diyos sa atin. Kung ating susundin, then blessing will follow. If we're not following, then suffer the consequence. Meron po akong katrabaho mga kapatid na isang mananampalataya na lalaki mga kapatid, and then meron kasama din kaming katrabaho na hindi mananampalatayang babae. Nag-court o niligawan niya ang hindi mananampalataya. At pagkatapos baliktad, yung babae ang mananampalataya, yung lalaki hindi. Nag-court ngayon sa kanya, at ang nangyari ay sa madalit salita, nagpapakasal sila. After na sila nagpapakasal mga kapatid, nung nanligaw pa, nadadala sa church. Nung pagkatapos ng nag-asawa na sila, mga kapatid, siya ay pinagbabawalan ngayon na mag-church. Ano nangyari? Iyak-iyak siya and suffer the consequence. And that is the result. It's a big disaster? Yes! Pinipermit ng Diyos. By the way, siya din ay naging Kristiyano. Yung lalaki. Pero mga kapatid, she learns the hard way. Natutunan niya sa mahirap na kaparaanan. Gusto ba natin matutunan sa mahirap na kaparaanan? Parang gusto niyo. Hindi. Of course. Hindi. Tingnan po natin ang types of people sa panahon ng
ng Bible sa panahon ng Old Testament, mga kapatid. There are three types of people na titingnan po natin sa panahon ng Biblia, sa Lumang Tipan. At iba't ibang karakter, mga kapatid, na ating makikita. When we talk about Jonah, mga kapatid, ano ang papasok sa isipan natin? Si Jonah ay inutusan ng Diyos na mangaral doon sa bansang Ninive, sapagkat dumating ang mga tao doon sa bansang Ninive ay sobra-sobra ang mga kasalanan. Ibig sabihin, napakatindi ang kanilang kasalanan. At inutos ng Diyos, pumunta ka doon, ipangaral mo ang salita, at para sila ay magsisisi. At ano ang ginawa ni Jonah? Sakit niya siya sumunod. Ano? Lumihis. Imbis patungo dito, si Jonah, instruction ng Diyos, patungo dito, si Jonah, saan? Sa kabila. At alam natin, mga kapatid, na he learned the hard way. Sapagkat noong siya ay lumihis sa plano ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Nagpadala ng malaking isda. Saan siya ngayon? Sinakmal ng isda nandoon sa loob ng ilang araw. Sa tiyan ng isda, 3 araw. Can you imagine kung ikaw ay nasa loob ng tiyan ng isda sa loob ng 3 araw? Ang hirap. But he learned the hard way. Why? Because he ran away and did not follow what God has instructed him to do. Si Joshua, mga kapatid, tingnan natin. When we talk about Joshua, mga kapatid, ano ang papasok sa isip natin? Si Joshua, mga kapatid, sa kanyang pamumuno sa bansang Israel, mga kapatid, ay once lang siya natalo. I mean, ang kanyang pakikibaka doon sa kaaway, mga kapatid, ay once lang siya natalo. Kaya siya natalo, mga kapatid, because of one sin. At hindi kasalanan ni Joshua. It is the sin of Achan. Kumbaga, mga kapatid, ang pagkatalo niya ng bansang Israel ay dahil doon sa kasalanan, sa corporate sin, mga kapatid. Sapagkat kasalanan yun ni Achan, mga kapatid. Pero natalo ang bansang Israel. But aside from that, mga kapatid, the whole na activities, the whole na sagupaan, itong si Joshua, mga kapatid, ay hindi natatalo ang bansang Israel. I think out of 39, siya ay panalo. 39 wins, mga kapatid. 1 loss. And that loss because of sin. Meaning, mga kapatid, ano ang sikreto ni Joshua? Bakit sa kanyang pamumuna ang bansang Israel ay nananalo? You know what is his secret? In Joshua 1:8, mga kapatid, ang sinasabi ng Diyos, specific instruction sa kanya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Sapagkat, sabi ng Panginoon, if you meditate on it day and night, ano daw? You will be prosperous and successful. Kung kaya't sa buhay ni Joshua, sa kanyang pamumuna, ang Diyos ay binigyan sila o ang Israel ng tagumpay. Why? Because Joshua followed the instructions, specific commands ng Diyos. Whenever we follow the specific plans of God, then there is a corresponding blessing. Si David, mga kapatid, kung tingnan natin ang buhay ni David. Si David, mga kapatid, ay tinagurian is after God's own heart. Malapit ang puso niya sa Diyos. But what happened?
Isang araw, siya ay nakasala. Siya nahulog sa kasalanan. And one thing, mga kapatid, napapansin natin, ano ang character ni David na siya ay nahulog sa kasalanan? When he was living in a sin. Ano ang ginawa ni David, mga kapatid? Nung siya kino-confront ng Diyos sa pamagitan noong propetang Samuel, ano ang kanyang response, mga kapatid? Siya ba ay nagtago? Siya ba ay nag-alibay? Siya ba ay naglalay? Siya ba ay nagsinungaling sa Diyos? Siya ba ay nagsasabi na hindi ko ginawa yan? Maraming kasalanan siya nagawa, but the original ay nahulog siya sa kasalanan, isang babae, and then nanganak. Kapag komprontahin tayo ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mangungusap ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng salita, iba't ibang kaparaanan, mga kapatid, mangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kapwa tao, kapwa mananampalataya. Ano ang ating response, mga kapatid? Katulad ba ni David? Anong siya kinonfront, mga kapatid? Inaccept niya yung kasalanan at ginawa niya yung dapat hindi niya gawin. Sapagkat siya ay pumunta roon sa templo ng Diyos at bawal ang pumasok doon, mga kapatid. Kapag sino man na pumasok doon na hindi pare, mga kapatid, ang taong yun ay mamamatay. And yet, ginawa ni David, mga kapatid, hindi niya inisip na siya ay mamamatay, kung hindi pumunta siya doon para humingi ng tawad sa Diyos. Maraming kapalit, mga kapatid, ng pag-amin natin sa kasalanan natin, mga kapatid. Pwede natin kainin ang pride natin. Pwede kainin natin yung consequence kung ano yung mga mangyayari kapag inamin natin kasalanan. But once na inamin natin ang kasalanan, katulad ni Haring David, mga kapatid, hindi niya inalitala na siya mamatay kung mamatay, basta ako'y humingi ng tawad sa Diyos. Kapag tinatago natin ang kasalanan at ipinanatili natin ang kasalanan, mga kapatid, then you suffer the consequence. Sabi ni Haring David, nung tinago niya kasalanan, ay wala siyang kagalakan sa Panginoon. Doon siya, mga kapatid, ay pumunta sa templo o siya ay nag-alay, nag-sacrifice para sa Diyos bilang hari, and it is yung responsibility niya, mga kapatid. But sa katunayan, wala siyang kagalakan. Nawala yung kanyang kagalakan. Kahit pa gaano siyang nag-sacrifice, nag-alay sa Panginoon, and yet, wala siyang kapayapaan. It is also the same also with us, mga kapatid. If you are living in sin, if we are now living in sin, mga kapatid, you suffer the consequence. We will suffer the consequence. Wala tayong kapayapaan, wala tayong kagalakan, puro wala, mga kapatid. And that is because of sin and disobedience. So God has a perfect plan, mga kapatid, sa buhay natin. Ang sabi ng Diyos kay Jeremiah, sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at alam natin ito, at kabisado, ang sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope. It is not only hope, but a future. Ang pangunahing plano ng Diyos sa atin, specific, mga kapatid, tayo ay Kanyang pagpapalain. Tayo Kanyang iangat. At tayo maging matagumpay. Hindi tayo mapahamak. At hindi lang yon, plano na bibigyan tayo ng pag-asa. Pag-asa na mayroong kinabukasan.
Tayo mga kapatid ay may pag-asa. Tayo mga kapatid ay merong kinabukasan. Amen. Kung mananatili tayo na maging tapat sa Kanya, at whenever na tayo ngayon, mga kapatid, anong stand sa atin ngayon, anong hindi nakaplano ayon sa kalooban ng Diyos, ano yung ginagawa natin na hindi sang-ayon sa plano ng Diyos, ano ang ating gawin? Tayo ba'y mananatili doon sa kalagayan niyon? Or tayo ay gustong maging madaya at magkaroon ng tiyak na kasaganaan katulad ng plano ng Diyos sa buhay ni Jeremiah. Before tayo po ay nilikha ng Diyos, mga kapatid, before the foundation of the world, God has a specific plan in your life, in my life, and that plan is to let you prosper, to give you hope, and to give you a future. Ang mga tao noon that time, mga kapatid, ano nangyari? Because they did not obey, they did not follow what the specific instruction ng Diyos sa kanila. Verse 8, mga kapatid. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped the building the city. That is why it was called Babel, because there the Lord confused the language of the whole world. From there, the Lord scattered them. Because they did not follow the specific instruction ng Diyos, ano nangyari? God scattered them. Kasi gusto nila na lumikha ng tower para doon, mga kapatid, ay secured sila. Ang sabi ng mga tao, we will make a tower for our name. We will make a tower for ourselves, mga kapatid. Meaning, mga kapatid, ayaw nila na sila ay magkalat. Ayaw ng mga tao na yung security nila ay sabihin pa natin na hindi secured, kumbaga. Komportable sila, sa tingin nila, mga kapatid, kapag sila ay nagsama-sama, secured sila, komportable sila. Comfortable, in a sense, mga kapatid, na kasama o magkasama sila. Isang lingwahe, magkakaunawaan, at kung ano yung kanilang gagawin ay mangyayari, mga kapatid. That is, kumbaga, yun yung kanilang pinaplano, mga kapatid. Ayaw nilang magkalat actually. Pero ang plano ng Diyos, ang instruction ng Diyos, punuin ninyo ang mundo. Fill the earth. Pero anong nangyari? Binaligtad because ang security nila ay nasa kanilang sarili. Ang kanilang seguridad ay tingin nila sa sarili nila, hindi sa Diyos. Tayo, mga kapatid, ay saan ba ang security natin? May banta na World War III. May banta even sa kasalukuyan sa GCC, even sa Syria, mga kapatid. May banta ng giyera. Marahil ang inisip natin, paano na kaya? Yung plano natin sa 10 years from now, 5 years from now. Yung mga anak natin, yung paano na yung future natin, mga kapatid. Kasi may mga banta ng giyera, ng insecurity, kumbaga, na kung saan nandito tayo, mga kapatid. Pero kung ang security natin ay sa Diyos at tayo ay patuloy na sumusunod sa Diyos, yung plano ng Diyos ang matutupad, hindi ang ating plano. When our plans align to the plans of God, mga kapatid, then expect na ang Diyos ay tayo pasaganain, tayo pagpapalain, tayo ay bibigyan ng future, mga kapatid. So ang future natin is not coming from ourselves, but it is coming from God Himself, mga kapatid. Siya po ang magbibigay ng kinabukasan, pag-asa sa atin, mga kapatid. And it's not coming from ourselves. Kung meron man po tayong mga plano sa buhay natin na hindi nakatugma dun sa plano ng Diyos,
let us realign our plans according to God's plan. Kung meron tayong ginagawa ngayon that is not in line doon sa pinaka-original ng plan ng Diyos, which is to glorify God, to glorify our God, then let us realign ourselves. Let us put our hope, our trust, and faith doon sa living God who is the source ng lahat ng plan. Our plans should always be in line dun sa plan ng Diyos. Tayo po ay sumandaling manalangin.